Sa video na ito, lagpas 50 ka na ba? Kung ang sagot mo, kailangan mong panoorin ang video na ito hanggang dulo dahil ang ibabahagi ko ngayon ay pwedeng magbago ng paraan ng pag-inom mo habang buhay. Ang mensaheng ito ay espesyal na ginawa para sa mga senior, mga taong nakararanas na ng pagbabago sa katawan tulad ng mas mabagal na metabolismo, humihinang kidney filtration, at mas mataas na panganib ng tahimik na kidney damage na kadalasan walang sintomas sa simula. Ang 3 inumin na malalaman mo ngayon ay mga inuming araw-araw iniinom ng marami nang hindi alam ang panganib. May umiinom nito tuwing umaga. May umiinom tuwing kumakain. May umiinom bago matulog. At ang mga inuming ito unti-unting nagtutulak ng kidney papunta sa pagod at pagkasira. Kailangan mong manood hanggang dulo dahil sa 3 mahalagang dahilan. Una, malalaman mo ang 3 pinakadelikadong inumin na tahimik na sumisira sa kidney ng mga senior. Hindi ito mga bihirang inumin. Ito'y karaniwang makikita sa bahay, supermarket, at kahit sa mga boteng mukhang healthy. Pangalawa, ipaliliwanag ko kung paano mismo sinisira ng mga inuming ito ang kidney cells, at kung bakit mas malala ang epekto nito paglampas edad 50. Pangatlo, malalaman mo ang ligtas at ekspertong inirerekomendang kapalit na dapat mong simulan agad, mga inuming nakababawas ng kidney stress, nakabababa ng inflammation, at nakatutulong sa paggaling ng kidneys mula sa pinsalang nagawa na. Kaya bago tayo magpatuloy, pumunta ka muna sa comment section at sabihin mo, saan ka nanonood? Nasa Pilipinas ka ba? Nigeria? Dubai? Saudi Arabia? Canada? Amerika? Makakatulong ang comment mo para makarating ang mensaheng ito sa libu-libong senior na kailangan ito ngayon. At kung naniniwala ka na mahalaga ang kidney health para sa mga lagpas 50, mag-iwan ng maya sa comment section. Ang simpleng BS na iyan ay tumutulong para mas marami pang senior ang makakita ng impormasyong makapagpapabago sa buhay nila. At pakiusap, mag-subscribe ka sa Gintong Sustansya at pindutin ang thumbs up button. Sa maliit na aksyon na yan, mas makakagawa pa kami ng health videos na tumutulong sa mga senior para maging mas mahaba, mas malusog, at mas malakas ang buhay. Ngayon, kailangan mong mag-focus dahil napakaraming senior sa buong mundo ang umiinom ng mga delikadong inuming ito araw-araw nang hindi iniisip. Marami ang naniniwalang wala namang masama. Ang iba sinasabing inumin lang naman. Pero kapag tumatanda ang kidneys, kapag humihina na ang maliliit na filters sa loob nito paglampas edad 50, ang maling inumin ay pwedeng mag-overload, magpahina, at magpabilis ng kidney failure. Sa dulo ng video na ito, malalaman mo kung aling mga inumin ang dapat mong itigil agad, aling mga inumin ang ligtas, at kung ano talaga ang kailangan ng kidneys mo sa edad mo ngayon. Kung handa ka na, mag-type ng I'm ready sa comments at magsimula na tayo. Paglampas edad 50, may nagbabago sa loob ng katawan na hindi nakikita, hindi nararamdaman, at hindi pinag-uusapan. Ang kidneys, 2 maliit na organ na tahimik lang sa bandang ibaba ng likod, unti-unting humihina. Hindi sila nagsisigaw. Hindi sila nag-alerto. Hindi sila humihingi ng tulong. Basta bumabagal ang trabaho nila, bumabagal ang filtration, at bumabagal ang recovery. Ito ang dahilan kung bakit dapat maging sobrang maingat ang mga senior sa iniinom nila. Ang mga inuming ligtas noong edad 20, 30, o 40 ay pwedeng maging delikado paglampas 50. Ayon sa kidney experts tulad ni Air Joseph Vasalotti ng National Kidney Foundation, habang tumatanda ang katawan, natural na nababawasan ang filtering power ng kidneys. Hindi dahil may mali kang ginawa. Epekto lang ito ng panahon. Kada taon paglampas 50, humihina ng kaunti ang kakayahan ng kidneys na salain ang dugo. Ibig sabihin, mas madaling maipon ang toxins. Mas malakas ang epekto ng asin. At ang matatamis o chemical-filled na inumin ay mas mabilis makasira ng kidney tissue. Ito ang mahalagang katotohanan. Ang kidney ng senior ay hindi na tulad ng kidney ng bata. Hindi na kayang tumanggap ng biglaan o matinding shock.
Hindi kayang tiisin ang biglang taas ng sugar, caffeine, alcohol, o chemicals. At mas mabagal na itong mag-repair kaysa dati. Ito ang dahilan kung bakit maraming senior ang nakararanas ng pagkapagod, pamamaga ng binti, pananakit ng likod sa may bewang, mabula ang ihi, o madalas na pag-ihi sa gabi. Marami ang iniisip na normal lang ito dahil sa pagtanda, pero madalas, ito'y senyales na nahihirapan na ang kidneys. At karamihan hindi alam na konektado ito sa mga iniinom nila araw-araw. Para maging malinaw, kapag bumabagal ang kidneys, madaling ma-overload ng maling inumin. Kapag humihina ang kidneys, mas nagiging lason ang sugar. Kapag nawawalan ng lakas ang kidneys, mas nakaka-dehydrate ang caffeine. At kapag tumatanda ang kidneys, mas nakakasira ang alcohol. At isa pang babala ng eksperto, mas madalas, hindi na uuhaw ang mga senior, kaya mas kaunti ang iniinom na tubig. Pero kapag uminom sila, madalas mali ang pinipili, matamis, may flavor, o processed, at nagiging doble ang trabaho ng kidneys dahil sa isang maling inumin. Kung sang-ayon ka na nagbabago ang katawan paglampas 50, mag-iwan ng laya sa comments. Makakatulong ang engagement mo para maabot ng video na ito ang mas maraming senior na kailangang makarinig nito. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ito na ang tamang oras para pindutin ang subscribe button ng gintong sustansya dahil papasok na tayo sa unang delikadong inumin na tahimik na sumisira sa kidneys ng mga matatanda. Huwag aalis. Baka ikagulat mo ang susunod. Ang unang inumin na kailangan mong itigil agad, lalo na kung lampas 50 ka, ay mga matatamis na inumin. At kapag sinabi kong matatamis na inumin, hindi lang soft drinks ang tinutukoy ko. Kasama rito ang processed fruit juices, sweetened iced tea, flavored drinks sa boat, energy drinks, powdered juice mixes, matatamis na coffee-based drinks, at pati yung mga healthy fruit beverages, daw na mas maraming asukal kaysa totoong prutas. Maraming seniors ang nagsasabi ng juice lang naman, o maliit lang naman ang bote, o matagal ko na itong iniinom. Pero babala ng mga eksperto, paglampas edad 50, ang sugary drinks ay isa sa pinakamatinding tahimik na pumapatay sa kidneys. Ayon sa Harvard School of Public Health, ang mga senior na madalas uminom ng sugar-sweetened beverages ay mas mabilis ang kidney decline at simple lang ang dahilan. Pinapahirapan ng asukal ang kidneys. Tuwing may iniinom kang matamis, mabilis tumataas ang blood sugar mo. Kailangan ngayon ng kidneys mong salain ang sobrang asukal mula sa dugo. Pero tulad ng napag-usapan natin kanina, bumabagal na talaga ang filtration ng kidneys pag tumatanda. Kaya kapag may asukal sa dugo, nahihirapan ang kidneys. Nagreresulta ito sa strain. Napipilitang magtrabaho ng sobra. At ang maliliit na filtration units nito, ang tinatawag na nephrons, unti-unting nasisira. Kapag namatay ang isang nephron, hindi na ito nabubuhay ulit. Permanenteng damage na yon. Isipin mo ito, kung araw-araw kang umiinom ng matatamis na inumin, o kahit ilang beses sa isang linggo, unti-unti mong pinapatay ang kidney filters mo. Hindi biglaan, pero dahan-dahan, tahimik araw-araw. Ito ang dahilan kung bakit maraming seniors ang nagkakaroon ng chronic kidney disease nang walang babala. Akala nila okay sila kahapon, pero taon-taon na palang nasisira ang kidneys nila nang hindi nila alam. Ito ang pwedeng idulot ng sugary drinks sa mga matatanda. Bigla ang pagkapagod pagkatapos uminom. Madalas na pag-ihi, lalo na sa gabi. Pamamaga o pagpupungay ng mata pagkagising. Pamamaga ng paa o binti. Pananakit o bigat sa bandang ibabang likod. Mataas na blood pressure. Mas mabilis tumaba sa tiyan. Mas mabilis tumanda ang kidney tissues. At maging totoo tayo, maraming senior ang umiinom ng processed juice dahil akala nila healthy. Pero karamihan sa mga packaged fruit juices ay mas maraming asukal kaysa soft drinks. Kahit pa nakalagay na 100% fruit juice, hindi ibig sabihin ligtas. Ang natural na fruit sugar sa malaking dami ay sapat para pahirapan ang kidneys. Tandaan, ang kidneys ay tumutugon sa asukal, hindi sa label ng bote. Mas malala pa ang energy drinks.
May sugar na, may chemicals pa, may caffeine pa. Lahat ito ay nakaka-dehydrate at nagpapahirap sa kidneys. Para sa mga senior, ang energy drinks ay halos parang lason sa kidneys. Kung iniinom mo ang mga ganitong uri ng inumin ng regular, gusto kong mag-type ka ng I am guilty sa comments. Huwag mahiya. Maraming senior sa buong mundo ang gumagawa ng parehong pagkakamali nang hindi alam ang panganib. At baka ang comment mo ang maging dahilan para may iba pang magbago. Ngayon, kung may natutunan ka at nabubuksan ang isip mo, mag-iwan ng thumbs up sa video na ito. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa Gintong Sustansya, gawin mo na ngayon dahil ang susunod na malalaman mo ay makatutulong protektahan ang kidneys mo habang buhay. Manatili ka dahil sa ilang sandali, ipapakita ko kung ano ang mga healthy drink alternatives na pwede mong ipalit sa sugar-filled beverages. Napakahalaga ng bahagi na ito. Ngayon na alam mo kung gaano kapanganib ang sugary drinks sa seniors, kailangan mong malaman ang mga tamang kapalit, mga inuming hindi nagpapahirap sa kidneys, hindi nagpapataas ng blood sugar, at hindi nagpapabilis ng pagtanda ng filtration system mo. Ayon sa mga eksperto, ang mga iniinom mo ay pwedeng magprotekta sa kidneys mo o magpabigat sa mga ito. Pero ang magandang balita, hindi mo kailangan ng mamahaling supplements o komplikadong recipes. Ang mga simple at natural na inumin ay pwedeng makatulong magpanumbalik ng hydration, magpababa ng inflammation, at gawing mas maayos ang trabaho ng kidneys. Isa sa pinakamagandang kapalit ay plain water. Simple, pero ito ang isa partner ng kidneys mo. Nakakatulong ito para mabilis mailabas ang waste, maiwasan ang pag-ipon ng toxins, at maiwasan ang kidney stones. Pero ito ang problema, maraming senior ang umiinom lang kapag nauuhaw. Delikado ito. Paglampas 50, humihina ang pakiramdam ng uhaw, kaya kailangan ng katawan mo ng tubig kahit hindi mo nararamdaman. Mas inirerekomenda ng eksperto ang pag-inom ng kaunting tubig paunti-unti sa buong araw kaysa isang bagsakan. Isa pang magandang option ay warm lemon water. Kahit kalahating lemon lang sa maligambam na tubig ay nakababawas ng inflammation, tumutulong sa kidney filtration, at nagbibigay ng mas hindi acidic na ihi. May citrate din ang lemon na nakakatulong maiwasan ang kidney stones. Napakaganda nitong inumin sa umaga o bago kumain. Maganda rin ang hibiscus tea. Maraming pag-aaral ang nagpapakita na nakabababa ito ng blood pressure, cholesterol, at nakakapag-relax ng kidneys. Kapag stable ang blood pressure mo, mas maganda ang trabaho ng kidneys. At hindi tulad ng sugary drinks, hindi nito in-stress ang kidneys. Natural at walang artificial sweeteners o preservatives. Maganda rin ang ginger tea. May antioxidants ang luya na nakababawas ng inflammation sa kidneys at nagpapaganda ng blood circulation. Kung minsan ay nakakaramdam ka ng bigat sa ibabang likod, ang ginger tea ay nakakatulong para ma-relax ang kidneys at mapaganda ang daloy ng dugo. Maraming senior ang nagsasabing mas gumanda ang digestion nila, mas kaunti ang pamamaga, at mas marami silang energy nang inumin nila ito regularly. Maganda rin ang infused water. Lagyan lang ng hiwa ng pipino, lemon, o mint ang tubig para magkaroon ng lasa ng walang asukal. Mas may engganyo ka pang uminom at ang antioxidants ay nagpapaganda ng kidney function. At ito ang pinakamahalagang bahagi, ang pagpalit sa sugary drinks ay hindi lang tungkol sa pag-iwas sa asukal, ito ay pagbibigay ng pagkakataon sa kidneys mo na maghilom. Tuwing pinapalitan mo ang soft drinks, juice, o sweetened drinks ng tubig, lemon water, ginger tea, o hibiscus tea, binabawasan mo ang stress sa kidneys. Binibigyan mo sila ng pagkakataong magpahinga at mag-repair. Kung sang-ayon kang mas mabuti ang mga healthy drinks na ito para sa seniors, mag-iwan ng like sa comments ngayon. At kung nanonood ka pa rin, mag-comment ng Me I'm Learning para malaman kung sumusunod ka. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya at pindutin ang thumbs up button para mas marami pang senior ang maabot ng video na ito. Sa susunod na bahagi ng video, pag-uusapan natin ang ikalawang delikadong inumin na maraming senior ang iniinom tuwing umaga nang hindi man lang nag-isip.
At ang nakakagulat, malamang nasa kusina mo na ito ngayon. Manatili ka dahil ang susunod na kabanata ay pwedeng magbago ng iyong morning routine. Ang pangalawang delikadong inumin na tahimik pero unti-unting sumisira sa kidney ng mga nakatatanda ay ang high caffeine coffee, lalo na kapag iniinom ng sobra, iniinom ng walang laman ang tiyan o hinaluan ng asukal, creamers, at matatamis na syrups. Maraming seniors ang gumigising tuwing umaga at diretsyo agad sa kape, hindi alam kung gaano kalaking pressure ang ibinibigay nito sa tumatandang kidney. Linawin natin, hindi naman ang kape mismo ang kalaban. Kapag tama ang pag-inom, may mga benepisyo pa nga ito. Pero ang problema ay kung paano ito iniinom ng karamihan sa seniors. Sobra-sobrang caffeine, sobrang asukal, sobrang creamers, pag-inom ng walang tubig, pag-inom bago kumain, o pag-inom ng 2 hanggang 3 tasa kada araw, lahat ng ito ay mabigat na pasanin sa kidney. Sabi ng mga kidney specialist, diuretic ang caffeine, ibig sabihin, mas madalas kang ihi. Nagdudulot ito ng dehydration kapag hindi ka umiinom ng sapat na tubig. At kapag dehydrated ang katawan, doble ang trabaho ng kidneys para mag-filter ng waste. Mas lalo itong delikado sa edad 50 pataas dahil humihina na talaga ang filtration power ng kidney. Isa pang problema ay ang biglaang taas ng blood pressure. Pinapataas ng caffeine ang presyon at sa seniors, hindi maliit ang pag-angat nito. Kapag biglang tumaas ang presyon, nasasakal ang maliliit na blood vessels sa loob ng kidney. Sa paglipas ng panahon, paulit-ulit na caffeine spikes ang sumisira sa mga daluyan ng dugo ng kidney. Kung napapansin mong mabilis ang tibok ng puso mo after coffee, o nanginginig ka, o bigla kang napapagod pagkatapos, senyales ito na hindi nakakayanan ng kidney at puso mo ang caffeine stress. At ito pa ang pinakamalaking panganib, kape na may additives. Maraming seniors ang hindi kayang uminom ng black coffee kaya naghahalo ng asukal, flavored creamers, condensed milk, powdered whiteners, caramel syrups, sweetened milk. Lahat ng ito ay mabigat para sa kidneys. Pinapataas nila ang inflammation, blood sugar, nagpapalapot ng dugo, at dumadagdag pa sa waste materials na kailangan pang salain ng kidneys. Marami sa creamers ay may trans fats, artificial flavors, at chemical stabilizers, mga sangkap na talagang ayaw ng kidneys. Kahit sugar-free creamers, madalas may artificial sweeteners na maaaring makairita sa kidney at makaapekto sa blood pressure. Narito ang mga senyales na stress na ang kidneys mo dahil sa kape. Tuyong bibig o uhaw pagkatapos uminom. Madalas umihi pero parang dehydrated pa rin. May kirot o bigat sa bandang kidney area. Napapagod 1 oras pagkatapos uminom. Tumataas ang blood pressure. Palpitations o panginginig ng kamay. Sumasakit ang ulo kapag hindi nakainom ng kape. Lahat ito ay indikasyon na hirap na ang kidney at adrenal system sa caffeine load. At ito pa, kapag umiinom ka ng kape nang walang laman ang tiyan, tumataas ang acidity ng katawan. Pinapadali nito ang pagbuo ng kidney stones. Iniirita rin nito ang digestive system, kaya mas maraming toxins ang pumapasok sa dugo na ang kidneys ang kailangang mag-ayos. Kung isa ka sa mga taong umiinom ng kape tuwing umaga o ilang beses sa isang araw, maging honest ka at i-type ang "That's me" sa comments. Huwag mahiya, maraming seniors ang hindi alam ang panganib. At kung sang-ayon kang nakakasira ng kidney ang sobrang kape na may asukal at creamer, mag-iwan ng laya sa baba. Malaking tulong ang comment mo para maabot ng video ang mas maraming seniors. Bago tayo magpatuloy, please subscribe sa Gintong Sustansya at tapikin ang thumbs up button. Suporta mo yan para makapagbigay pa kami ng malinaw, simple, at science-based na gabay para sa mga seniors. Huwag aalis dahil sa susunod, ipapakita ko kung anong klase ng kape ang ligtas, paano ito dapat inumin, at paano pa rin makakainom ang seniors nang hindi napipinsala ang kidneys. Ayaw mong palampasin yan. Paano ligtas uminom ng kape ang seniors? Ngayong malinaw na kung paano nakakasira ng kidney ang karaniwang paraan ng pag-inom ng kape, lalo na kapag puno ng asukal,
creamers, at iniinom ng ilang beses sa isang araw, ang tanong ngayon ay, paano pa rin makakainom ng kape ang seniors ng ligtas? Dahil sa totoo lang, maraming tao edad 50 pataas ang mahal ang lasa, amoy, at routine ng kape. At ang magandang balita, hindi mo kailangang talikuran ang kape. Kailangan mo lang baguhin ang paraan ng pag-inom para protektado ang kidneys. Payong eksperto mula sa mga nephrologist, moderation, timing, at tamang uri ng kape ang sikreto. Uminom ng kape sa paraang hindi nagpapataas ng caffeine spikes, hindi nagdudulot ng dehydration, at hindi nagbibigay ng dagdag na chemical load sa kidneys. Ang pinakaligtas para sa seniors ay plain black coffee. O light brew na walang asukal at walang artificial creamer. Kapag walang additives, mas konti ang trabaho ng kidneys. Kung masyadong matapang ang black coffee, dagdagan lang ito ng mas maraming mainit na tubig. Isa pang mahusay na option ay decaffeinated coffee, lalo na kung nakakaramdam ka ng palpitations, anxiety, headaches, pagtaas ng blood pressure. Halos pareho ang lasa pero mas mababa ang caffeine, kaya mas ligtas sa puso at kidney. Maraming seniors ang mas gumiginhawa ang pakiramdam pagkatapos mag-decaf, mas kaunting ihi, mas stable ang energy, mas maayos ang tulog. Kung kailangan mo talagang ng sea cream, pumili ng pure fresh milk, unsweetened almond milk. Iwasan ang commercial creamers at powdered whiteners. Puno ang mga ito ng trans fats, chemicals, at artificial sweeteners na mabigat sa kidneys. At ito, tandaan ng mabuti. Huwag uminom ng kape nang walang laman ang tiyan. Nagpapataas ito ng acidity at nagpapahirap sa kidneys. Dapat din uminom ng tubig bago at pagkatapos uminom ng kape. Caffeine katumbas equals mas maraming ihi katumbas equals mas maraming tubig ang nawawala. Dehydration katumbas equals kidney stress. Isang baso ng tubig bago magkape katumbas equals malaking proteksyon na agad. Kung 2 o 3 tasa ka kada araw, bawasan mo. Gawin mo ng 1 tasa. Yung pangalawa, palitan ng herbal tea, ginger tea, o warm lemon water. Ramdam agad ng kidney ang ginhawa. Tandaan, hindi layunin na alisin ang kape, kundi kontrolin ito. Para hindi nahihirapan ang kidneys. Kung tingin mong kapaki-pakinabang ang coffee tips para sa seniors, ay type ang C very helpful sa comments. At kung sang-ayon ka na moderation ang susi, maglagay ng laya sa baba. Mas maraming seniors ang maaabot nito. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa gintong sustansya. At manatili ka dahil ang susunod na inumin ay iniisip ng maraming seniors na harmless, pero ito pala ang pinakamabilis na sumisira sa kidneys, nagpapahina ng buto, nagpapataas ng blood pressure, at nagpapabilis ng aging ng katawan. Ang maririnig mo sa susunod ay baka ikagulat mo. Ang ikatlong mapanganib na inumin na dapat agad iwasan ng mga nakatatanda ay alak, lalo na kung iniinom ng regular kahit kaunti lang. Maraming tao ang naniniwala na ang mga heavy drinkers lang ang nasisira ang kidneys, pero malinaw na babala ng mga kidney experts, hindi totoo iyon. Paglampas edad 50, kahit paminsan-minsang pag-inom ng alak, ay mas malakas ang epekto at mas mabilis makapagpahirap sa kidneys kaysa noong mas bata ka pa. Tandaan mo, 3 pangunahing trabaho ng kidneys, salain ang toxins, panatilihin ang tamang balanse ng tubig sa katawan, at kontrolin ang blood pressure. Gulo ang dinudulot ng alak sa 3 ito. Ibig sabihin, bawat baso ng alak ay nagpapahirap sa kidneys, nagtatanggal ng mas maraming tubig, at nagpapagulo sa balanse ng katawan. Isa sa pinakamalaking problema ay dehydration. Malakas na diuretic ang alak. Pinapaihi ka nito ng mas madalas. Dahil dito, mas mabilis maubos ang tubig sa katawan. Para sa seniors, delikado ito. Kapag kulang sa tubig ang katawan, kulang din sa fluid ang kidneys para salain ang toxins. Nagdudulot ito ng matinding strain na unti-unting sumisira sa maliliit na filtering units. Isa pang nakatagong panganib ay ang epekto ng alak sa blood pressure. Pinapataas ng alak ang blood pressure, mabilis, at kahit kaunti lang ang nainom.
At tandaan, high blood pressure ang isa dahilan ng kidney damage sa seniors. Kahit normal ang ihi mo, maaaring magdulot ang alak ng biglaang pag-angat ng pressure na tahimik na sumisira sa maliliit na daluyan ng dugo sa kidneys. Hindi mo man maramdaman pero ramdam na ramdam ito ng kidneys mo. Nagpapataas din ng inflammation ng alak. Dahil dito, humihina ang kakayahan ng kidneys na maglabas ng dumi sa katawan. Mas nagiging sensitibo ang katawan sa toxins, gamot, at maging sa ordinaryong pagkain. Bago pa man mapansin, nararanasan na ng seniors ang pamamaga ng paa, namamagang ilalim ng mata, pagkapagod, o pananakit sa bandang likod, mga senyales ng kidney stress. At pag-usapan natin ang ugnayan ng atay at kidney. Kapag napipinsala ng alak ang atay, napipilitang magdoble kayod ang kidneys. Maraming seniors ang umiinom para makapag-relax, o dahil bahagi ito ng social life nila, hindi nila alam na pati moderate drinking ay matindi na ang pressure sa atay at kidneys. Kapag bumagal ang atay, mas tumatagal ang toxin sa katawan, at ang kidneys ang kailangang magtrabaho ng husto para alisin ang mga ito. May isa pang malaking problema, nakikialam ang alak sa gamot na karaniwang iniinom ng seniors, gamot sa high blood pressure, diabetes, arthritis, anxiety, at kahit antibiotics. Kapag pinagsama ang alak at mga gamot na ito, mas mabigat ang trabaho ng kidneys. Isa ito sa mga pangunahing dahilan ng biglaang paglala ng kidney function sa matatanda. Pero ang pinakamalaking problema, hindi inaako ng karamihan ng seniors na alak ang sanhi ng sintomas nila. Madalas nilang sinasabi, "Isang baso lang naman. Paminsan-minsan lang ako umiinom. Nakakatulog ako pag may alak. Matagal na akong umiinom, ayos naman ako." Pero hindi na pareho ang katawan mo sa edad 60 kumpara noong edad 30. Ang kaya ng kidneys noon ay maaaring makasama na ngayon. Mga karaniwang senyales na naapektuhan na ng alak ang kidneys. Tuyong bibig o uhaw pagkagising kinabukasan. Namamaga ang paa o bukong-bukong. Sumasakit ang likod sa bandang kidneys. Sobrang dilaw o mabula ang ihi. Pagkapagod kahit mahaba ang tulog. Biglaang pananakit ng ulo. Madalas na pag-ihi sa gabi. Pagkahilo o panghihina kahit isang inuman lang. Kung pamilyar ang ilan sa mga ito, maaaring tumutugon na ang kidneys mo sa epekto ng alak. Gusto kong hikayatin ang bawat senior na nanonood, maging tapat sa sarili. Kung umiinom ka ng alak linggo-linggo, o paminsan-minsan man pero lampas edad 50 ka na, ay type mo sa comment section ang naintindihan ko na ngayon. Makakatulong ka ring mamulat ang iba. At kung sang-ayon kang mas delikado ang alak para sa seniors, kaysa sa iniisip ng karamihan, mag-iwan ka ng laya sa ibaba. Nakatutulong ang comment mo para maabot ng mensaheng ito ang mas maraming taong nangangailangan nito. Huwag mo ring kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya at pindutin ang thumbs up button. Ginagawa namin ang mga video na ito para protektahan ang iyong kalusugan upang mas mahaba pa ang panahon mong malakas ang kidneys, matatag ang puso, at malinaw ang pag-isip. Huwag aalis dahil sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin kung paano lalo pang sumisira ng kidneys ang pagsasama ng alak, ilang gamot, at ilang nakasanayang gawain. Kailangan itong malaman ng lahat ng seniors habang may oras pa. Ngayon makinig ka ng mabuti dahil napakahalaga ng bahaging ito, at maraming seniors ang hindi ito napapansin kahit napakadelikado nito. Kapag nagsisimula ng bumaba ang function ng bato, kahit kaunti pa lang, nawawala sa katawan ang kakayahang kontrolin ang biglaang pagtaas ng asukal at caffeine. At dahil dito, nagiging tahimik na panganib ang fruit juices, lalo na ang mga nabibili sa tindahan. Maraming tao ang iniisip na healthy ang fruit juice dahil galing ito sa prutas. Pero ang hindi nila alam, kapag ginawa mo itong juice, nawawala ang hibla, fiber, na kailangan ng katawan para pabagalin ang pagpasok ng asukal sa dugo. Ibig sabihin, hindi prutas ang iniinom mo, kundi likidong asukal. At kapag mabilis na pumasok ang likidong asukal sa dugo, napo-pressure ang kidneys. Pinipilit nitong salain lahat ng sobra-sobrang asukal ng sabay-sabay, at dito tumataas ang kidney workload, inflammation,
at unti-unting pagkasira. Kung sang-ayon ka dito at nagulat ka na, mag-comment ng Yulaya. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya at pindutin ang thumbs up. At ito ang nakakagulat, kahit ang juices na may label na 100% natural, no sugar added, o freshly squeezed, pwede pa ring makasira ng kidneys. Bakit? Dahil hindi tinitingnan ng kidneys ang label. Tinitingnan lang nila kung gaano karaming asukal ang kailangan nilang salain. Ang buong prutas ay may fiber na nagpapabagal ng digestion. Pero kapag inalis ang fiber, halos instant ang pagpasok ng asukal sa sistema. Para sa mga lampas 50, lalo na sa may high blood pressure, prediabetes, o mahinang kidney filtration, napakabilis na sugar rush na ito ang maaaring bumigla sa kidneys. Ito ang malinaw na halimbawa. Isang baso ng orange juice ay katumbas ng asukal ng 3 hanggang 4 na buong oranges. Ngayon isipin mo, kakain ka ba ng 4 na oranges ng sabay-sabay? Siyempre hindi. Pero iniinom ito ng karamihan nang hindi naiisip ang stress na ibinibigay nito sa kidneys. Kung malinaw ito sa'yo, mag-comment ng I understand. Maraming seniors ang nagsasabing juice lang naman sa umaga. Pero mas delikado iyon. Sa umaga, ina-adjust pa ng katawan ang blood sugar, natural na tumataas ang asukal, at medyo dehydrated ka. Kapag uminom ka ng matamis agad, inuunat mo ang kidneys na magtrabaho ng sobra pagkapukaw mo pa lang. Kapag araw-araw mo itong ginagawa, mabilis ang kidney decline ng walang babala. Isa pa, maraming fruit juices ang may preservatives tulad ng potassium sorbate o sodium benzoate. Ligtas ito para sa mas bata, pero para sa seniors na mahina ang filtration, naiipon ang mga kemikal at dumadagdag sa trabaho ng kidneys. May mga juices pa na mataas sa potassium, at kung hindi kayang alisin ng kidneys ang sobrang potassium, pwedeng magdulot ito ng delikadong heart-related problems. Bago tayo magpatuloy, sabihin mo sa comments, anong juice ang madalas mong inumin? Apple, orange, pineapple. Sabihin mo para matulungan kitang malaman kung alin ang pinakamapanganib. Ngayon, ano ang dapat mong gawin? Hindi mo kailangang itigil ang pagkain ng prutas. Sa katunayan, mas ligtas ang whole fruits. Ang mansanas, peras, berries, at oranges ay okay kapag buong prutas ang kinakain dahil pinapabagal ng fiber ang pag-absorb ng sugar. Kung gusto mo talagang uminom ng juice, i-dilute mo, 1 bahagi juice, 2 bahagi tubig, at kaunting dami lamang. Mas maganda pa kung infused water, lagyan ng lemon, pipino, o berries para may lasa pero walang sugar overload. Kung natutulungan ka ng mga payo na ito, mag-drop ng thumbs up emoji sa comments at mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Ang pinakamahalagang aral dito ay ito. Healthy lang ang fruit juice kapag bata ka pa at malakas ang kidneys. Paglampas 50, lalo na kung may high blood pressure o diabetes, ang fruit juice ay nagiging tahimik na sumisira sa bato. Nakakalungkot dahil maraming seniors ang umiinom nito dahil akala nila healthy. Kung may nakagulat sa iyo, type "Laya" sa comments. Ngayon huminga ka saglit at tuloy tayo sa susunod na bahagi. Dahil mas delikado pa ang huling inumin na sasabihin ko. Ngayon dumating na tayo sa pinakahuli at pinakamapanganib na inumin sa buong listahan. Pakinggan mo ito ng mabuti dahil halos araw-araw itong iniinom ng maraming seniors nang hindi nila alam kung gaano kalala ang epekto nito sa kidneys. At mas binibigyang babala pa ito ng kidney specialists kaysa sa iniisip ng karamihan. Ang tinutukoy ko ay energy drinks at mga powdered energy boosters. Bago mo sabihin, hindi naman ako umiinom ng energy drinks, makinig ka muna. Maraming inumin na tinatawag na vitamin boosters, strength tonics, hydration powders, o instant energy mixes, ay halos kapareho ng energy drinks, sobrang taas ng caffeine, synthetic vitamins, artificial stimulants, at iba pang kemikal na nagpapahirap sa puso at kidneys. Kahit ilang sports drinks na mukhang healthy, ay may additives na nakakasama sa kidneys. Kung nagulat ka na, mag-comment ng Laya. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya at pindutin ang thumbs up.
Ngayon, bakit napakadelikado nito para sa lampas 50? Una, sobra-sobrang caffeine ang laman nito, minsan double o triple ng isang tasa ng kape. Kapag ganito kataas ang caffeine, bumibilis ang filtration ng kidneys dahil diuretic ang caffeine. Mas madalas kang ihi, mas mabilis kang mawalan ng fluids, at mas naubusan ng tubig ang kidneys. Para sa seniors, napakadelikado ng dehydration dahil kailangan ng kidneys ang tubig para mag-filter ng toxins. Kapag kulang sa tubig, mabilis mag-ipon ng toxins sa katawan. Pangalawa, marami sa mga inumin na ito ang may synthetic vitamins, lalo na Yi-6 at Yi-12, pero sobrang taas ng dosage. Iniisip ng karamihan, mas maraming vitamins, mas mabuti. Mali. Kapag sobra ang vitamins, kidneys ang magtatanggal ng sobra. Ibig sabihin, dagdag trabaho, dagdag stress, dagdag pressure sa filtration system, at sa paglipas ng panahon, mabilis itong nakakasira ng kidneys, lalo na sa may prediabetes, high blood pressure, o maagang kidney decline. Kung malinaw ito sa'yo, mag-comment ng I understand. Ngayon, ito ang mas nakakabahala, taurine, guarana, at artificial stimulants. Madalas itong makita sa energy drinks at energy powder mixes. Pinapabilis nito ang nervous system. Bumibilis ang tibok ng puso, tumataas ang blood pressure, at bumababa ang blood flow papunta sa kidneys. Kapag kulang ang dugo sa kidneys, humihina ang filtration. Isa ito sa mga dahilan kung bakit konektado ang energy drinks sa kidney stones, kidney inflammation, at matinding dehydration. Kung sinabi ng doktor mo na may high blood pressure ka, irregular heartbeat, kidney stones, o chronic fatigue, dapat iwasan mo ang mga inuming ito ng tuluyan. Mas sensitibo ang senior sa stimulants, hindi na kaya ng katawan ang epekto nito gaya nung bata ka pa. Bago tayo magpatuloy, sabihin sa comments, nakatry ka na ba ng energy drink o energy booster powder? Ano ang brand? I-comment mo para mabigyan kita ng mas tiyak na payo sa susunod. Pangatlo, pag-usapan natin ang hidden sugars at artificial sweeteners. Maraming energy drinks ang halos may 20 hanggang 30 kutsarita ng asukal sa isang bote. Kapag pumasok ito sa katawan, bigla ang taas ng blood sugar. Kapag mabilis ang sugar spike, ang kidneys ang nagsasala ng sobrang glucose. Sa pagdaan ng panahon, malaking dahilan ito ng kidney decline sa seniors. Ang mga sugar-free naman, hindi rin ligtas. Ang artificial sweeteners tulad ng aspartame at sucralose ay pinaproseso ng kidneys kahit hindi ito natural sa katawan. May mga pag-aaral na nagpapakitang pwede nitong baguhin ang kidney function at pataasin ang panganib ng kidney disease. Kung nandito ka pa at sumusunod, mag-drop ng thumbs up emoji. Malaking tulong ito para maabot ng video ang mas maraming seniors. Ngayon makinig ka sa pinakamahalagang bahagi, maraming seniors ang umiinom ng energy drinks o booster powders dahil pagod sila. Pero ang totoo, ang pagod ay kadalasan dahil sa dehydration, kulang sa electrolytes, puyat, o mahina ang circulation, hindi dahil kulang ka sa stimulants. Kapag uminom ka ng energy drink, mabilis ang boost, pero mabilis din bumabagsak. At bawat cycle ng T-boost and crash ay sobrang nagpapahirap sa kidneys. Kung nangyari na sa'yo ito, uminom ka ng energy drink dahil pagod ka, pero mas masama ang pakiramdam mo pagkatapos, mag-comment ng Leah. Ano ang mas magandang inumin? Simple lang. Tubig. Warm herbal teas tulad ng ginger, chamomile, o malunggay. Low-sodium electrolyte drinks kung dehydrated ka. Coconut water in moderation. Ito ang nagbibigay ng gentle energy nang hindi sinisira ang kidneys. At tandaan mo ito, ang energy drinks at booster powders hindi ginawa para sa seniors. Ginawa ito para sa athletes at mga kabataan na mabilis ang recovery. Kapag lampas 50 ka na, natural na bumabagal ang kidney function, kaya delikado ang stimulants. Kung may natutunan ka ngayon, mag-comment ng thank you, gintong sustansya. At mag-subscribe, mag-like, at manatiling nanonood ng aming videos para sa mas maraming life-saving health information. Huminga ka ng malalim at pagnilayan mo ang lahat ng napag-usapan natin.
Ngayon alam mo na ang 3 pinakamapanganib na inumin para sa kidneys ng seniors, at ang pag-iwas dito ay literal na makakapagligtas ng buhay.